Inilahad ni Enes Kanter Freedom kung ano-umano ang sinabi sa kanya ng Chicago Sky Guard na si Natasha Cloud bago siya pinaalis sa isang WNBA game, habang ibinahagi rin niya ang sarili niyang bersyon tungkol sa komprontasyong nangyari sa courtside na mabilis na naging isa sa pinakamalaking pinag-usapang eksena mula sa panalo ng Indiana Fever laban sa Chicago Sky. Sa isang interview kay Jackson Thompson ng Fox News, sinabi ni Freedom na dumalo siya sa laro bilang isang fan lamang at partikular na gusto niyang mapanood ang Fever na isa rin umano sa mga paborito niyang team. Ayon sa kanya, wala namang naging problema noong first half bago nagsimulang uminit ang sitwasyon patungo sa pagtatapos ng third quarter. Literal na nandoon lang talaga ako. Ibig kong sabihin, obvious naman na malaking fan ako ng basketball, malaking fan ako ng women's basketball, at nandoon ako para manood ng laro. At talagang excited ako dahil malaking fan ako ng Fever. Kaya literal na nandoon lang ako para panoorin ang laro. At naging maayos naman ang first half. Sobrang saya ko kasama ang mga kaibigan ko at iba pa. At pagkatapos, papunta na sa dulo ng third quarter at nag-shoot ng 3 si Sophie Cunningham at itinaas ko ang mga kamay ko para mag-celebrate, tama? Literal na ilang possessions lang ang lumipas, bumalik si Natasha at nagsimula siyang sumigaw at magsalita ng malakas at sinabi niya, hindi siya matutulog sa iyo. At sinabi ko, hindi ko naman sinusubukang matulog kasama siya. Nandito lang ako para protektahan ng mga babae at suportahan siya. At pagkatapos noon, syempre, nagsimula na siyang magsalita ng magsalita at nagsimula siyang maglakad papunta sa akin. At literal na tumayo lang ako. At sinabi ko, nandito lang ako para protektahan ang mga babae. At iyon lang, tama? At pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw. Gumamit siya ng ilang napakabigat na salita. Nagsimula talaga siyang magmura at labis akong nagulat dahil maraming bata at maraming teenagers sa larong iyon. At hindi ako makapaniwala na nagmumura siya at gumagamit ng mga F-bomb sa harap ng lahat ng batang iyon. At hindi iyon ibig kong sabihin sigurado akong mahal siya sa Chicago at maraming bata ang humahanga sa kanya at ganoon. Pero hindi iyon ang paraan kung paano dapat umasta ang isang WNBA athlete. Alam mo iyon? At pagkatapos anyway dumating ang security guy at sinabi, makinig ka, kailangan mong umalis. At sinabi ko, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit kailangan kong umalis? Sinabi nila, tingnan mo, kailangan mo lang talagang umalis. At literal na ayokong sabihin na kinaladkad nila ako, pero parang itinulak nila ako palabas ng gym. At pagkatapos noon, nakipag-usap ako sa mga police officers na malaki ang respeto ko. Alam mo iyon. Sinabi ko, makinig kayo, nandoon lang ako para protektahan ng mga babae. Ang head coach ng Sky na si Tyler Marsh ay hayagang sinuportahan si Cloud pagkatapos ng laro. Sinabi niya na isa si Cloud sa mga taong nagpoprotekta sa kanyang mga teammates at sa iba pang mga taong pinaniniwalaan niyang nangangailangan ng suporta. Iginiit naman ni Freedom na mas simple ang kanyang agarang dahilan sa pagpunta sa laro at ang kanyang salaysay ngayon ay nagdagdag ng panibagong layer sa insidente lalo na dahil hindi pa hayagang inilalahad ni Cloud ang eksaktong mga sinabi sa pagitan nila noong nagkaroon sila ng kanilang courtside exchange. Sa ibang balita naman, ang 2026 off-season ay naging isang napakaabala at kapana-panabik na panahon para kay Kawhi Leonard. Bukod sa patuloy na investigasyon tungkol sa umano'y salary cap circumvention scandal ng Clippers na siya ring naging dahilan kung bakit naantala ang kanyang paglipat sa Toronto Raptors, mukhang nag-enjoy naman si Leonard sa kanyang panahon sa China bilang bahagi ng kanyang Asia Tour. Sa malaking bahagi ng kanyang tour, dumalo si Leonard sa iba't ibang fan events sa ilang lungsod at nagsagawa rin ng mga basketball clinic para sa mga batang manlalaro. Gayunpaman, may isang event na partikular na nakakuha ng malaking atensyon. Ang NBA superstar na si Paul George ay naging bahagi ng tinaguriang Jimeng 116 100-point challenge kung saan nakaharap niya ang Chinese streetball player na si Bai Jing sa isang matinding one-on-one game. Kahit isa si George sa mga pinakamahusay na two-way players sa NBA, umabot sa 60 points ang kanyang katunggali. At nang makita ni Kawhi Leonard ang mga clips mula sa laro, hindi niya pinalampas ang pagkakataong punahin ang performance ng kanyang dating teammate. Mukhang bahagi rin ng promotion ang reaksyon ni Leonard para sa Star Street 1v1 battle na tila nagpapahiwatig na magkakaroon din siya ng sariling laban kay Bai Jing. At nang tuluyan ng harapin ni Leonard ang streetball player, hindi lamang niya sinuportahan ang kanyang mga naunang salita, pinatunayan niya ito sa court. Nanalo si Leonard laban kay Bai Jing sa napakalaking e-score na 100,035.
At kung tutuusin, ang paglalaro ng hanggang 100 points sa isang one-on-one game ay maaaring maging nakakapagod at nakakaumay para sa kahit sinong player, kabilang na ang mga professional basketball players. Pero kahit na malamang na hindi ibinuhos ni Leonard at George ang buong lakas nila sa kanilang mga laro, nagawa pa rin ni Kawhi na limitahan si Beijing sa 35 points. At ang mas nakakatuwa, ginawa niya iyon habang suot ang isang tracksuit. Sa maraming paraan, dapat pa ring bigyan ng credit si Beijing dahil nakakuha siya ng 35 points laban sa isa sa mga pinakamahusay na defensive players sa kasaysayan ng NBA. Gayunpaman, nang magsimulang kumalat sa social media ang mga clips mula sa laro, maraming fans ang agad na nagpahayag ng paghanga sa 7-time All-Star. Narito ang ilan sa mga naging reaksyon sa X. Fried PG, komento ng isang user habang tinutukoy ang performance ni Paul George. And he did it wearing a goddamn jumpsuit, puna naman ng isa pang user. Scored 100 points in a full tracksuit. My GOAT so tough, sabi ng isang fan. That kid did great against a 2x NBA champ, komento naman ng isang fan na pinuri ang performance ni Beijing. He's making sure we all know he worked for his endorsement money. Biro naman ng isa pang user na tinukoy ang mga endorsement deal ni Leonard na madalas na napapansin dahil sa kanyang pagiging low-key. Didn't even take off the warm-ups, lol. Dagdag pa ng isa. Lol, he kept his word because PG let bro score that much, sabi naman ng isa pang user. NBA All-Star Weekend needs something like this. Mungkahi ng isang fan na nagsabing dapat magkaroon din ng ganitong klaseng event sa NBA All-Star Weekend. First was a play, then at some point he had to protect his reputation and then take it personally. Obserbasyon naman ng isa pang fan. At may isa pang fan na nagsabi, Kawhi would piss me off. He makes this ST look easy. Bago ang laban, sinabi ni Kawhi Leonard na susubukan niyang limitahan si Beijing sa mas mababa sa 10 points. Gayunpaman, malinaw sa video na hindi naman tila ibinuhos ng superstar ang buong lakas niya sa laro. Sa kabila nito, maraming fans ang nakapansin kung gaano kaganda ang galaw ni Leonard habang naglalaro. At dahil dito, lalo lamang lumaki ang excitement ng mga basketball fans tungkol sa kung ano ang kaya niyang ipakita pagdating ng susunod na NBA season. Sa puntong ito, mayroon pa ring ilang uncertainty tungkol sa future ni Leonard. Bagamat nananatiling pinakamalamang na senaryo ang kanyang paglipat sa Toronto Raptors, maaaring magkaroon ng malaking epekto ang magiging resulta ng kasalukuyang investigasyon. Ang magiging findings nito ang posibleng magtakda kung anong mga parusa ang maaaring ipataw sa Clippers at kung magkakaroon din ng anumang epekto kay Leonard mismo. Sa ngayon, gayunpaman mukhang sinusulit ni Kawhi Leonard ang kanyang panahon sa China. Mula sa pagbabahagi ng mga tips kung paano maging mas mahusay na defender hanggang sa pagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa isang posibleng paparating na kanta, malinaw na nagkakaroon ng isang kakaiba at interesting na off-season ang 35 anyos na NBA superstar. At kahit marami pa ring tanong tungkol sa kung saan siya tuluyang maglalaro sa susunod na season, isang bagay ang malinaw sa ngayon. Mukhang hindi nawawala ang kanyang competitive side. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?